1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Sam! Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare! Kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre kung ako naman ang tatanungin ninyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng lola ninyo ngayon. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng consistent na vitamin C plus dagdagan mo siya ng tender juicy hotdog para ang buhay mo ay laging masaya. But, samahan mo na rin siya ng Ovaltine para sumigla ang iyong katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Mag-Ovaltine na! O, diba? So, yun. So, one word street. Ovaltine dapat ang iniinom natin. Charot. Sa totoo lang, hindi naman ako uminom ng Ovaltine. Uminom ako Milo. O, diba? So, yun. So, ito nga. Geisel Ortega. Oh my gosh. Vlogger na. O, diba? Finally, naging vlogger na nga itong kaibigan ko, si Geisel Ortega. At napaproud ako sa kanya. Grabe. Sabi ko sa inyo, magaling si Geisel Ortega. Sana masubscribe po ninyo siya at masuportahan din po ninyo siya katulad ng ginagawa niyong suporta sa akin kasi para sa akin po talaga deserve ni Geisel maging isang vlogger at napaproud ako sa kanya kahit ganyan yung baklang yan, mahal na mahal ko yan, di ba Geisel? So yun, so nagtataka lang ako sa kanya kung ako naka-wig, bakit siya ay nakakap, kaya tawagin niyo siya na anti-Geisel, o di ba? So yun, maloka siya. Ayun, so finally na-convince ko na rin yan. Matagal-tagal ko na talagang kinukonvince yun. Nakita ko yung galing na meron ito si Geisel. I trust him naman. At saka yun, so naniniwala ako na kaya niyang palaguin yung channel niya. At saka, syempre, kailangan talaga lang niya ng support at sana ibigay po natin yung kay Geisel. Maraming salamat sa lahat ng subscribe kay Geisel at nagmamahal ngayon kay Geisel. But guys, huwag nyo namang kalimutan ako ha. So yun, so Geisel Ortega, panalo ka. O diba? At ito pa, Kuragan Karag, kamusta ka naman? Los Valdez, o diba? Los Valdez na ito si Kuragan Karag kasi nga diba, meron siyang kakompetensya si Miss Kenya, samantalang ang Lola Sam ninyo, ay! Winner. Yun yung pinilitan sa akin ng Kuragan Karag kasi talagang inggit na inggit siya. Ikaw ba naman, sumabay ka ba naman kay Miss Philippines Samantha Brusas? Ewan ko na lang kung di ka talaga maligwak, di ba? So yun, so nakakatuwa kasi alam nyo guys, may chika ako sa inyo. Nag-start na yung klase namin, tapos yun, nakita ko na yung mga estudyante ko at finally, nakawala na rin ako dito sa Coral. Di ba, kumusta naman after 2 days na nakakulong dito? At least nakita mo yung mga tao uli, parang ayun, so na-miss ko talaga silang lahat. Parang I feel free, di ba? But anyway, so close na siya. Charot! Close na uli. But ayun nga lang guys, close na uli siya. Sa susunod na taon na lang daw uli magpapasok. O di ba? Nakakaloka. So parang 2 araw lang kami pinapasok. Tapos close Valdez na uli siya. O di ba? So yun, pinasabik lang ako. Yung estudyante ko, inaamoy-amoy yung braso ko. Sabi niya sa akin, ang bango-bango ko daw. O di ba? Ikaw ba naman magturo ka na nakaganito? Ewan ko kung di sila ma-amaze sa'yo. O di ba? So ang saya lang, di ba? So yun, natutuwa ako. Saka guys, ayun nga, may sasabihin ako sa inyo. Kulay-pula ang puso ko ngayon kasi yung security guide namin gusto daw ako. Charot! So yun, gusto naman. Kaya lang hindi kasi ako pumapatol sa security guide kaya sa kay Geisel Ortega na lang yun. Basta yun, nagpapasaya sa akin ngayon at kung ano yun, hulaan ninyo. Di ba? So yun, masaya lang ako ngayon. I feel virgin. Charot! Virgin ka dyan. So yun, so marami tayong chika. So simulan na natin ang haba na ng mga chika ko ha. So ito nga, Maggie Cruz. Plano bang sumali sa Miss Universe Philippines or sa Binibining Pilipinas? Nako, si Maggie Cruz, nung isang taon ay humataw yan dyan sa Binibining Pilipinas. Surprising talaga siya. Pero kung ako tatanungin mo, wag kang pumunta, Maggie, sa Miss Universe Philippines kasi hindi ka mananalo doon. Better na pumunta ka dito sa Binibining Pilipinas uli. Kasi alam mo, sa totoo lang, dapat may crown ka. And I think bagay sa'yo ang Miss Globe o kaya ang Miss Intercontinental. So try mo uli
anak, baka sakaling masungkit mo yung corona dyan. Wala namang masama kung magta-try ulit, diba? Sabi ng ganun, once you are binibini or always a binibini. So naniniwala ako dun sa kapasidad na meron ka at feeling ko kayang-kaya mo na makuha ang corona this time sa pangatlong pagkakataon, di ba? So yun, so nakakatuwa si Meji kasi ayun nga, di ba, rarampan yata uli ang lola mo. At hindi lang yun, ngayon nagiging newscaster na siya, di ba? So ang bongga ng opportunity pumasok kay Meji Cruz. So hindi man siya nag-compete sa international pageant pero nandoon siya sa entablado ng pagiging isang newscaster. O, di ba? Congratulations! And then, ito pa, sabing ganon, Beatrice Luigi Gomez planong maging volleyball player. Go lang! So, yun. So, para sa akin, okay lang kung ayun yung gusto niyang career. Kasi naniniwala naman ako na sa lakas nito ni Beatrice na pumalo, talagang gagamitin ng bonggang-bongga pag siya ang kalaban mo. Kasi syempre, alam naman natin si Beatrice, di ba? May pagkalalaki yan minsan. So yun, so feeling ko kayang-kaya to ni Beatrice. Oo, yung iba kasi mga beauty queen, nag-artista, nagiging model, but at least ito sports naman ang gagawin ni Beatrice. At feeling ko, marami siyang matutulungan ng mga kabataan na gustong maging volleyball player. Kaya go lang, Beatrice Luigi Gomez, kasi para sa akin, lagi kang panalo sa lahat ng ginagawa mong karera dito sa mundo. So, yon. So, deserve niya yan. Go lang. Kayang-kaya mo yan. Ito pa, magko-crossover daw itong si Maureen Robelwich dito sa Miss World Philippines. Anong tingin mo, Mama Sam? Ay, nako, bongga yan. Ako, ayan din ang gusto kong sabihin. Isa sa mga nakikita ko na pang Miss World ang atake, ito nga si Maureen Robelwich. Sila kasi, sumali sila dito sa Miss Universe Philippines. And then, pagdating dito sa Miss Universe Philippines, hindi nila nakuha yung corona. Pero sa galing ni Maureen, I think kung tatry niya dito sa Miss World, I think kayang-kaya niya talaga ang Miss World Philippines. At saka hindi lang yon, maraming corona na pwedeng iputong sa kanya. Kasi naniniwala ako sa ganda na meron siya, sa capacity na meron siya, at feeling ko kayang-kaya niya ang kahit anong pageant. Basta mabigyan lang siya ng pagkakataon na maputungan ng corona. Pero ako parang feeling ko, mas maganda kung Miss World Philippines ang papasukan niya. Kasi pwede siyang maging Miss World 2020. O, di ba? At hindi lang yon, isa din sa mga nakikita ko na pwede din pang Miss World. Ito nga si Pauline Amelets. More than sa sumali siya sa Miss Universe Philippines, I think go to the Miss World talaga. Ayan yung mga girls na huwag niyong ipilit sa Miss Universe Philippines kasi hindi naman talaga sila pang Miss Universe. Pero kung ilalagay mo sila sa Miss World, yung alam mo yun, yung mukha nila na parang berhen, tapos yung mukha nila na parang amo-amo, saka yung galing kung paano silang magsalita, I think pwede sila sa Miss World. Hindi nila kailangan umora, hindi nila kailangan mag-fierce. Kumbaga, simple, kung ano lang yung pinapakita nila, kung ano lang sila, yun lang. So, I think kayang-kaya to ni Maureen Robelwich at saka ni Pauline Amelets. Kaya go lang talaga. So, ito pang chika, isa pa pinag-usapan ngayon sa social media, Hannah Arnold, ituloy na ang competition niya dito sa Miss International. O, diba? Ay, nako, bongga yan, Hannah Arnold. Actually, birthday niya today. Happy birthday sa'yo, Hannah Arnold. And then, I wish all the best na sana, ayun nga, sa pag-compete mo dito sa Miss International ay makuha mo ang inaasam mong corona ng Miss International. Alam naman natin na matagal-tagal na naghihintay itong si Hannah Arnold para dito sa corona ng Miss International. And I think, eto na, this is it na, guys. So, handang-handa na talaga si Hannah Arnold. Excited na si Hannah Arnold na mag-compete sa Miss International. At nakikita ko na kung mukhang papalo to ng bonggang-bongga pagdating dito sa competition ng Miss International. Nako, abangan natin siya, guys. Ako, para sa akin, ay nako. So, Hannah Arnold, excited kami sa'yo, diba? So, maliban kay Tracy Maureen Perez na alam mo yun, malakas para sa corona, isa din to si Hannah Arnold na talagang aabangan mo talaga mag-compete dito sa international pageant. Kumbaga, ibigay mo ang kabiguan ni Miss Samantha Panlilio dito sa Miss Grand. So, yun. So, ako natutuwa ako kasi parang ang ganda na nangyayari. Tapos, birthday pa niya. Tapos, ang ganda ng announcement na mag-start na nga ang Miss International this coming March. Kumbaga, parang
paalay na ng paalay sa kanya yung mga ano, di ba? Kasi di ba bago pagkapanalo niya ng Miss ng Binibining Pilipinas, bigla yung announcement hindi matutuloy ang Miss International ngayon nung nakaraang taon. So syempre nakakalungkot 'yon. So for sure iniyakan yun ni Hannah Arnold. Pero eto na sa sobrang tagal niya na naghihintay, eto na, totoo na talaga. Totoo na. Kaya go Hannah Arnold, laban lang. So yon, congratulations sa lahat ng mga babaeng sasali ngayon dito sa international pageant. Ayun na si Tracy at saka si Miss Hannah Arnold. So yun, nakakatuwa. I'm so excited for the crown, di ba? So yun, guys, anong masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin? Medyo Cruz, tingin ba ninyo, dapat pa ba siyang sumali sa national pageant ng Binibining Pilipinas? Dapat bang itry niya rin ang Miss Universe Philippines? Beatrice Luigi Gomez magiging volleyball player na daw. So ano guys ang tingin ninyo dyan? At Maureen Robelwich, anong say ninyo kung sasali siya dito sa Miss World kasama si Pauline Amelex? At saka syempre Hannah Arnold, tingin nyo makukuha ba ang corona dito sa Miss International? Please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang opinion mo dito sa mga pinag-uusapan natin. So yun guys, maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang suportang pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. Alam ko sobrang na-miss ninyo ako ng bonggang-bongga, kaya naman talaga hindi ko pinalagpas ang araw na to na hindi ako mag-read ng bonggang-bongga, di ba? Na-miss ko din yung hair ko, di ba? So yun guys, maraming salamat po sa inyong lahat sa pagmamahal. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe dyan, wag po kayong maarte, mag-subscribe na po kayo. Mahirap mag-wig para sa ganda ko. Charot! So yun, mag-subscribe po kayo. Maraming salamat sa pagmamahal at saka sa suporta. And then sa inyong lahat, God bless you all. Di ba? Ganun yung guys sinabi. So maraming salamat. Hanggang dito na lang guys. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Para akong model, no?